So, what's up sa inyo mga ka-farmers? So, today's video mga ka-farmers is papakita ko lang sa inyo yung isa sa mga ginawa kong incubator. Order po ito ni Sir Paul ng taga Labo, Camarines Norte. So, ito po yung ginawa natin na incubator na 40 to 50 capacity na automatic. So, papakita ko sa inyo kung paano ito nagpa-function. So, ito yung gawa natin na incubator. So mabilis lang naman ang pag-ooperate nito. So i-off ko muna. Yan. Ito yung main cord nya. Yan. Yung main power. Tapos meron siya timer dito sa likod. Yan, timer. Saka ito sa fan. Yan, fan yan. Nakasaksak po yan. Yan. Tapos dito naman, ito yung switch natin, main switch. Saka thermostat. Digital thermostat natin. I-on natin, yan. Ganyan lang po ang pag-ooperate niya mga ka-farmers. Tapos dito mga ka-farmers sa ating thermostat, dapat yung minimum at maximum na natin na init sa loob ng incubator. So meron dyan 37.2 at isa ay 37.5. So sa pag-ano nito, meron ditong draw lock. Yan. Bukas natin. Yan. Dito po yung setter natin. Yung setter natin mga ka-farmers. So 40 to 50 capacity po yan. So yan ang function niya. May motor po tayo doon. Yan yung mag-iikot. Tapos yung motor na po yan is naka-connect po dito sa ating timer. Yan. Tapos mayroon din tayo dyan sa taas ng fan. Yan, may init din tayo. Yung mga bulb natin dyan. Yan. So yan mga bulb natin is 10 watts. 10 watts. Yan. Tapos dito sa baba, lagayan ng tubig. Yan po, may tubig po dyan. Ito naman ang ating hygrometer. Tinginan pag mainit. At saka yung humidity. Tapos dito naman, mayroon tayong hot shell dito. Inalis ko muna. Kasi, kinakalibrate ko siya. Although okay naman na siya. So, pinapainit ko lang. Pinapakita ko lang sa inyo yung kung paano to nagpapunction ating incubator. So, ito, sensor po ito. Yan, sumabit pa. Yan, sensor po yan sa ating init. So ito yung nagbabasa ng init dito sa loob. Kaya po yung init na to, ito yung nagpapa-on saka nagpapa-off. So siya yung nagpapa-cool down. So ito yung function niya. Dito siya naka-connect sa thermostat natin. Tapos yung hot shell niya, dito yung hot shell niya. Yan. Yung hot shell niya mga ka-farmers, yan ang hot shell niya. Yan. So dito yung nilalagay yung mga itlog from day 19 to 21. So dito sila may mapipisa. So nilalagay lang siya doon sa loob. Ilalagay natin. Yan. Dito lang po yan nilalagay. Yan mga ka-farmers. Yan. Tapos yung tubig dito. Yan. From day 1 hanggang day 19, dito yung mga itlog natin sa setter. Kasi iikotin niya ng ating incubator. So, di bale, itong hatcher, inaalis po yan. Para yung air vent natin dun sa likod is makatuloy-tuloy. From day 1 po yan hanggang day 19. Ano po? Tapos, pagdating naman ng kunyari ito, hatching day na. Tatanggalin na natin itong itlog. Ilalagay po natin dito sa hatcher. Tapos yung tubig, dito lang. Tapos always po, i-check natin yung tubig kapag kung nauubusan na yung tubig natin. So, ganyan na po yan. All goods na po yan. Ganyan lang po nagpapangsyon ng aking incubator mga ka-farmers. So, ganyan na yung setter nya. Umiikot po yan. Tingnan nyo po paikutin natin. Tingnan natin. Yan. Maandar po yan mga ka-farmers. Yan, ganyan ang pag-turning ng ating setter. Yan, gumagalaw siya. Yan. Yan yung setter nya. Ganyan po ang pag-iikot ng itlog sa ating incubator. I-off na natin. Ibalik natin doon sa kanyang timer. Babasahin niyo yung program na nilagay natin na oras
sa kanyang timer para kung ano oras lang siya iikot. So everyday po umiikot itong motor natin ng 4 times a day. So umiikot po siya ng kada sa isang araw is 4 na beses. Yun po yung aking aking pag-iikot ng motor. So nagiging automatic siya, hindi mo na kailangan bantayan, pero yung tubig kailangan nating bantayan. So yan yung mga valve niya is 10 watts. Tapos ito nahatak po ito mga ka-farmers. Ayun. Nahatak po yan, daan-daan lang kasi medyo matigas pa. Yan, tapos babalik natin. So wag lang natin isasagad na hatakin kasi nga nakakonect po yan sa wire, yung yellow na yon. Yan, nakakonect po yan. So hanggang dyan lang yung kaya niya. Tapos babalik na natin. Tapos yun, ganun lang pagsalang niya mga ka-farmers. Tapos yan, lock natin. Yan, all goods na. Yan yung order ni Sir Paul. So additional lang po, huwag pong iiwanan lang ito na kapag in-stock na po natin yung incubator, hindi na natin gagamitin, tapos na natin gamitin, ito po, huwag po nga hayaan malobat. Kung sakali man pong malobat, pwede nyo po kong kontakin para dito sa timer na to. So yun, para maturuan ko po kayo mag-program po nito mga ka-farmer. So yun, yan yung incubator na order ni Sir Paul. Meron din ditong mga air vent. Yan, yung malapit yan sa itlog, saka dun sa ilalim nun meron po yung ventilation. Yan ang kagandahan din po ng incubator, dapat may ventilation pa rin po, hindi pwedeng wala, kailangan pa rin ventilation kasi pag walang ventilation mataas ang humidity sa loob. So kaya nga dun sa dulo na yon, yun sa dulo ng hatcher, dun sa pinakalikod, meron siyang air vent. Meron siyang air vent. Yan. Yun. So, air vent yun. 3 butas na malaki. So, from day 1 hanggang day 19, di ba dito tayo naglalagay sa setter ng itlog. So, open pa siya ang ating air vent. So, meron din mga air ventilation dito, nakakapasok na hangin. Yan. Kaya po nilalagay itong hatcher kapag pipisa na para matakpan yung air ventilation doon sa may likod. So ang matitira na lang ito, yung mga nasa side natin. So kapag nasarahan yon, lagay tayo ng tubig, panigurado tataas na ang ating humidity. So hindi na natin masyadong kailangan na dumagdag, depende sa sitwasyon. May sitwasyon din na mahina yung ng humidity, kailangan natin magdagdag ng ganitong tray dito. 2 na sila para mabilis ang pagpisa ng ating mga itlog, kasi kailangan mataas ang humidity para mabilis mapisa ang ating mga itlog. So yun lang instruction ko sir. From day 1 to day 19 dito po kayo magsalang, tatanggalin ng hatcher. Tapos from day 19 lalipat natin yung mga itlog sa hatcher, lalagay natin yung hatcher hanggang dyan na siya mapisa. So kung tinatanong ni sir kung pwedeng sumalang ng itlog habang may napipisa, kung sakaling ganun po ang gawin nyo, pwede naman, pero hindi ko masyadong nire-recommenda ang ganong sistema, kasi kapag may sinalang po tayo ng bagong itlog tapos meron papisa doon sa hatcher, syempre ang tendency tumaas yung humidity ng ating incubator. So yung mga bagong salang na nandito sa setter is maapektuhan. Although may mapipisa dyan, pero meron po dyan hindi mapipisa ng 100%. Kaya ang mas mainam ko pong advice po dito sa paggagana sa aking incubator is sumalang po kayo ng 40 capacity o kaya 50 capacity dyan sa taas. Sige, banat. And then, pag batch na yon, papisain nyo muna. Pagkatapos mapisa, salang naman kayo ng bago. Pero yung ginagawa minsan ng ating mga kabakyard na salang ng salang, wala namang problema yon, may mapipisa po doon, pero hindi po 100%, kasi nga once na may papisa sa baba, istataas ang humidity, maapektuhan yung mga bagong salang na itlog. So yun, ganito lang pag-operate niyan mga ka-farmers. Para kay Sir Paul, yan, ito na po ang inyong incubator. Sana maging good performance po sa inyo.
Bye-bye po. Yan lang po ang aking vlog. Bye-bye.